Are bigger and more license plates the solution to offenses committed by so-called riding in tandem criminals? The government thinks so as it carries out the new Motorcycle Crime Prevention Act. But not everyone is convinced. Welcome to On the Record. I'm Ruth Cabal. Is in critical condition after a motorcycle riding suspect shot her right hand in Barangay Olympia in Makati. Gunmen on a motorcycle shot dead a Negros Oriental board member this afternoon. Our guests for this episode, PNP spokesperson Police Colonel Bernard Banac, Atoy Santa Cruz, President of the Motorcycle Federation of the Philippines, and Dante Jimenez, Founding Chairman of the Volunteers Against Crime and Corruption. Good evening, gentlemen. Good evening, Ruth. So we already have this law, the Motorcycle Crime Prevention Act, signed by the President early this month, pero may mga concerns. Una muna, we want to know the general security picture. Colonel Banac, compared to yung overall number of crimes, gaano ba karami itong mga riding in tandem or motorcycle riding suspects? Well, in the overall peace and order situation, the crime trend is going down from 2016, 17, 18, and towards the first quarter of the year of 2019. And we have seen a significant improvement in the peace and order. There's lesser crime, and partly because of the very intensified campaign against illegal drugs, because a lot of crimes have been committed due to the use and proliferation of illegal drugs. And part of the crimes that have taken place, of course, were perpetrated by motorcycle riding suspects. And based on our records, from 2016 to 2018, the number of incidents has also gone down. But just the same, still, there are incidents that have happened. And we fully support the approval of the new law because we believe that this would help us in the crime prevention of the occurrence of crimes perpetrated by motorcycle riding suspects. Pero Colonel, sinabi niyo na nga napababa since 2016, no? So ba't kailangan pa ng batas? Well, one crime is still a lot. So the fact that incidents like this continue to happen, and although we acknowledge that they are going down, but still they do happen. And as far as law enforcement is concerned, as much as possible, no crime will happen. But of course, they do happen. So we believe that the new implementation of the new law will help really reduce, if not totally eliminate, the occurrence of incidents perpetrated by motorcycle riding suspects. Yung sa experience naman ni Sir Dante, yung sa VACC, ano bang mas mahirap bang mahuli, mas mahirap bang magkaroon ng hustisya sa mga ganitong klase ng krimen, or ano pong experience nyo? Well, unang-una, ang VACC kasi ito ay mga members namin, mga biktima to, no? So, may mga reports kaming nare-receive, in fact, karamihan ng mga biktima ng mga riding in tandem na mga criminal syndicates, hindi masyado nahuhuli. Ito yung concern kami because of the mobility nga ng motorsiklo. Pangalawa, of course, yung kabagalan din ng ating kapulisyahan na i-pursue yung mga supposed to be suspects. But what I would like to emphasize here is this program natin, na any kind of preventive measures para ma-reduce itong mga gumagamit ng motor, riding in tandem ba yan o hindi, basta double motorcycle, importante rito mahuli. Ito po ang concern ng mga victims at nagiging statistics, sabi nga nila, ang ibang mga victims cases. That's why we are happy naman in a way na napasa itong batas na ito. Because prevention Yun importante din yung prevention. Pero siyempre, we also would like to emphasize here na ang mga victims po ay kailangan talaga matulungan ng ating pamahalaan as far as the arrest ng mga suspects. Hindi po yung parang mangyayari na lang dyan, maghihintay na lang sila
Ang dami mga ganun eh. Very, very few. I think kung ika-count mo sa 10, ang mga na-arresto lang siguro, mga 2-3. The rest at large. At napakatagal na hindi nahuhuli. So parang intensified, you support, but of course, yung other moves to intensify law enforcement. Whatever is the way, whatever, ito po yung mga prevention Dagdag side. kasi siya, dagdag na measure. Makakadagdag, makaka-prevent. The manner how this law will be implemented, we leave that to the implementing agencies now. Oh yeah, now that you mention it, we go to Atoy kasi yung concerns nyo, may mga concerns kayo tungkol doon sa batas. Ano ba ito? Batas na ito pero wala pang IRR. Actually, doon pa namin kinukontest yan, no? Na kung po pwede, yung call lang dyan naging issue yung Section 5 na yung plate. Na-implement ng LTO through their, doon sa kanila na Republic Act 4136, when you said it's plate, hindi naman sinasabi dyan na sticker or decal. Or hindi rin sinabi na metal. Wala rin metal, naman. oo. Pero yun ang existing kasi. Yun ang sinasabi nila. Pero the way we understand it, pag sinabi mong plate is a plate. No? Na yung nakikita namin ako. Pero ngayon, nagsalita na yung author, si Senator Gordon, ang As sabi well as niya, LTO. pwede raw na yung, siguro, hindi ko alam kung baka nabigla siya sa nangyari that last Sunday, na talagang miski na sino kausapin namin, wala talagang doon sa batas niya, doon sa Section 5, wala talagang sinasabi na sticker or decal. No? Ngayon, siguro, sa salita na lang niya, ang inahanap namin ngayon dyan, kung talagang pa siya, gumawa siya ng memorandum or letter to LTO na talagang plate or sticker na ilalagay dyan. Second na kinuha namin, yung sa plate, ang concern namin dyan, pag nilagay sa harapan, may posibilidad dyan na matanggal, tumama sa mukha namin, o kaya tumama doon sa mga tao sa katsada. Kayo po ba, kasi nga wala pang IRR, but it says here dapat readable from a distance of at least 15 meters. Kasi may nababanggit before na sa ibang bansa may mga ganyan ng sample. Pag readable 15 meters from away, ano po ba, gaano kalaki? What's the size we're talking about? Kasi wala pang IRR. Alam mo, wala pang ang size yan. Oo nga po. Meron na ngayon na actually, tinest namin, nagpagawa ko. Sa motor ko ngayon, medyo may malaking plate. No? Na yung materials na ginamit sa kotse, ginamit namin, yung dalawang screw So how na big is ganyan, that? Mga ganito po? Gaano Maliit na kalaki? maliit yan. Okay. Okay. Maliit na That konti was sa 7x8. Okay. Okay. Ginamit namin, may experience ngayon yung isang barkada ko na napunit. Dahil lang sa hangin yun. pag Yung mabilis nasa ka likod pa. magpatakbo. Wala pa sa harapan. Ngayon, yung ine-explain namin even before, ang motorcycle, lahat na dinesign niyan, walang plate number sa harapan. Wala silang provision na lalagyan ng plate number sa harap. Pero diyan sa batas, pagka walang lalagyan ng plate number sa harap, hindi mo pwedeng irehistro. So, ang laking setback niyan. Plus, yung mga design ng motor ngayon, which is aerodynamic siya eh. Pag nalagyan mo ng plate number sa harapan dyan, baka mag-windbreaker yan, ma-destabilize mo yung takbo ng motor, yung balance niyan. So, yun lang ang concern namin. Kung sasabihin ngayon si Senator Gordon na lalagay niya ng sticker or what, problema rin eh. Saan lugar mo ilalagay yung sticker? Saan may ididikit, ano? Oo. Ang sinasabi nga namin dyan, miski na ilang public consultation, when it comes to crime, ang lagi namin sinisigaw, yung 4-digit number, kasi miski na sino na naka-witness ng mga hold-upan dyan, like now, alam ba namin dito kung ano telephone number ng nearest police station. So kung meron tayong 4-digit number na pag denial mo, blast agad Parang yan, 911 mabilis yan. sa Amerika, ganyan. Oo. Na for everybody. Di ba may ganun po tayo sa PNP? Ano bang natin, sir? Meron tayong existing na 911 na hotline at may ginagamit din na text hotline yung 8888 ng Pangulo. Pero yung 911 is nationwide. Apo, pwede yun. So parang mas mabilis, pero yung mabilis na pag-responde, sir. Well, yung nga lang, siyempre, iba-ibang mga units, police units na magre-responde, depende sa panggagalingan ng report. Pero kaagad naman ay merong makakapagbigay ng responde. Pero yung pag ganito ba, bakit malakas ang loob ng mga criminal to use yung motorcycle? Yung sinasabi niya, sir, mobility, ganun ba? Oo. Well, siyempre,
kahit nga iskinita, dinadaanan yan eh. Kahit na yung mga pinakaloob-looban, kahit maraming tao. Yun nga sinasabi po natin. Dito, importante dito, okay, may mga CCTV na tayo. Importante rito, ang CCTV dapat high resolution yan para mabilis nila ma-identify yung, yung mga numero. At sa amin sa victim side, Toy, basta ang concern namin dito, yung madakip kagad yung kriminal. Ang problema kasi, kung ang plate number ay sa likod lang, tapos yung CCTV, di ba, iba dun, harapan, likod, iba-ibang mga, mga lugar nila. So, kung both sides yan, yun ang advantage ngayon. Ang amin dyan is, I think the LTO now, in preparing the IRR, really must ask the owners of the motorcycle, especially yung mga manufacturers, kasi, look, saan mo nga naman ilalagay? Ang akin dyan basta doon sa visibility. Nakikita ka agad. And anyway, I will leave that to the agencies now. But uulitin ko ulit, Colonel, dapat mabilis nyo mahuli. Otherwise, alam nyo, ito lagi problema ng mga victims side. Number one, ang tagal na nga ng justice system natin dito. Sa paghuli pa lang, it will take matutulog. Statistics na yan. Number two dyan, yung mga biktima. Whether mayaman yan, mahirap yan, blah, blah, blah. Kailangan ng hustisya. Kailangan ng hustisya. Okay. Sir, balikan natin yung ating discussion and we'll just take a short break. This is On the Record. Keep it here on CNN Philippines. You're watching On the Record. Our topic, possible solutions to so-called riding in tandem crimes. Okay, si Atoy, balikan ko kasi isa dun sa lagi yung issue is yung harsher provisions na nandito sa batas. Tinitignan ko yung batas, apparently kung wala ka lang tamang readable plates, pwede ka nang makulong at ma-fine up to 100,000 Alam mo, pesos. sa group namin, number one, is yung safety. Then lumabas na nga yan. Second, doon sa batas na yan, for example, na-chepo ka sa checkpoint or sa ng LTO, napunit yung plaka mo, nalaglag. You mean, that day, bibigyan agad kami ng 50,000 penalty. Yun ang namin dyan, concern namin regarding on those penalties. At saka pag yung motor mo, in-implement nila within 15 days, at Hindi mo in-rehistro ko, na-register. wala siyang provision na kabitan ng sa harapan, hindi ko rin marirehistro yung motor ko. Kasi parang sa batas, dapat 3 days. Within 3 days, mairehistro mo, no? Mairehistro ka na. So, yun yung mga kwan. Plus, kawawa ang manufacturer niyan. Walang bibili ng motor sa kanila hanggat walang kabitan ng mga plate number sa harap. Yun ang mga dapat na pag-aralan maigi, yung batas na yan. So, ang kwan nga namin dyan, miski na i-amend nila yung gawin na yung sticker or hihingi pa rin kami sa mga kilala namin senator na i-amend pag-upo na. Bagong batas i-amend agad. I-amend agad, oo. Yun lang naman kasi nagulat kami dyan sa batas na yan Why did it even lead to this? Wala bang consultation? Well, actually, there is a certain group of motorcycle rider that 17th Congress, they attended. Naging member pa sila ng Technical Working Committee. No? So, nasurpresa kami, biglang lumabas yan. So, even Senate, wala naman silang kinonsulta dyan. That's why I'm asking, meron bang group of motorcycle rider na nag-represent nung ginagawa yung batas niyan from the committee of, or nag-consult from that time sa committee pa lang ni Senator Lacson. Okay. From that 1397, the Senate bill, meron ba silang kinonsult ng mga motorcycle rider? Sa 17th Congress, wala kaming problema May umattend dyan Yun lang, ang nagugulat kami, bakit hindi pinakinggan doon? Okay. Pero tanong ko muna si Colonel Banak, paano siya magiging deterrent talaga sa crime, itong batas na ito? Kasi narinig ko rin yung argument before na kung criminal ka, di baguhin mo na lang. Kumuha ka na lang ng ibang plate, di ba? Doon sa motor mo. Well, the fact na readable at kitang-kita yung plate number ng motorcycle ay naroon na yung preventive act niya, preventive measure niya na kung gagamitin man ito sa isang criminal act,
siguradong recorded ito at makikita kaagad at matitrace ang ownership niya. So malalaman natin kung sino ang gumamit ng motorsiklo na yon nung time ng occurrence ng crime na yon. At sa recording, during the investigation, madali itong makapture ng mga CCTV image, footages. Dahil readable siya, although mababa ang resolution ng ibang mga cameras, but because of the size of the plate number, then it can be easily read and recorded. So, yung preventive action niya ay napakataas. Maging after the occurrence of the crime, during the investigation, at least madali ang mag-pursue ng mga leads dahil nandoon kaagad, captured. And even during yung hot pursuit operation, kapag ito'y naitawag sa mga checkpoint operations natin, sa mga kasamaang police, or even ma-broadcast man lang ito over the radio na such and such motorcycle with this plate number, ay makita ito ng mga mamamayan. No, mismo kung silang ordinaryong mamamayan, makita nila na napadaan, parang yun ang Parang gusto mag-react ni Aton. Parang yun, no? At least meron tayong masusundan. No? Reaction lang, di ba? That's a crime prevention. Ang gusto natin ma-prevent yung crime, huwag magawa. Di ba? So kung sasabihin natin marirecord ng CCTV, bumaril na yan, pumatay na yan, hindi mo prevention. Ang mangyayari dyan, mahuhuli mo lang sila. Pero wala kang kriminal na gagamit ng sarili niyang motor at saka yung plate number na genuine. So it's not prevention. Ang sinasabi ko nga, most of the time, gawin na lang nila, kopya nila yung sa ibang bansa. Kung ano yung ginagawa doon para to prevent yung crime. Kasi doon, meron kami study na ang ginagawa nila, in-educate nila yung mga homeowners na kung doon sa labas nila, meron talagang suspicious looking, tinray nila, in-educate nila yung mga naiiwan sa bahay. All you have to do, kunan mo ng litrato yung tao na yon, then dial ka sa police. Parang profiling, Oo, ganon. profiling agad. Kung meron talagang suspicious looking, kasi dito nakikita namin, even the traffic enforcer, the street sweeper, siya yung may familiar sa kanila, yung mga tao doon sa lugar na yon. Pero yung mga, wala silang pakialam lahat eh. Sa Mandaluyong, ang laki ng binaba ng mga riding criminals kasi involved May ordinansa doon. Not only that, involved ang barangay, sisitahin ka, involved yung mga barangay tanod. Dito sa atin sa Metro Manila, walang pakialam, lalo na sa mga suburb. So kung talagang gusto niyo ng prevention, i-educate natin talaga. Kasi pinakamagandang panlaban sa kriminal ngayon is the cellphone. So tingin mo hindi na kailangan yung ganitong batas? For me, we have to educate kung paano ma-prevent yan. Pero yung plate number nga, sabi nga ni Sir, bumaril na yan pumatay na, hindi mo na na-prevent yung crime, palayo na lang, mahuhuli mo lang yun. Dante, kayo ba, did you support this bill when it was being deliberated or discussed? Hindi, sabi ko nga kanina sa opening ko na whatever are the ways to prevent, nakita naman namin Dagdag to naman. is if implemented properly. Naghihintay naman ng mga biktima kasi ng ano pa ang mga measures para mapabilis, ma-actionan kaagad ng ating kapulisahan para malaman namin po ang mga suspects, sino mga suspects. Importante yan and the users, yung mga motorsiklo, siyempre kami rin naman concerned kami sa kanilang safety. So I hope ang ating LTO will, since they're the lead agency in preparing the IRR, will also consult their group. Kasi ang nabanggit mo, Atoy, kasi hindi kayo nakonsulta ng Congress, Yes, ibang grupo. Dito sa atin kasi bansa, ang daming mga grupo. And the force that was, mga nagpakita nung Sunday Madami, Nag-unite talaga. nag-unite kayo. Kasi talaga naman, they are also concerned about their safety. Balikan ko lang kay Colonel kasi nandun rin sa batas yung pagtatayo ng isang joint LTO-PNP Operations and Control Center. So how will that work? Kaya ba yun na may database, may ganitong control operation center? How will that work? Existing na. Meron na tayong very strong coordination and cooperation with the Land Transportation Office, with our Highway Patrol Group, PNP HPG. So meron na pong ongoing na yan. Lalo na sa tutugis ng mga motorcycle riding suspects,
mostly on carnapping incidents and motorcycle napping. Motor napping, we call that motor napping. So, pag-imbestiga at paghabol sa mga suspects na to, ay mayroon na tayong initial na ginagawang database. Meron ng database, Meron sir. naman na. So, kaya lang, kailangan pa itong lalong palakasin at lalong i-improve with the passage of the approval of the new law. If ever that will be a nationwide database na mas madali nang ma-check yung mga plaka. Kasi color-coded rin, di ba, per region? Tama? Oo. Well, this will help us a lot. This will be a nationwide database. For now, kuhan lang siya, no? Yung hiwa-hiwalay. Meron dito sa NCR, Luzon. At, Hindi pa siya, hindi talaga interconnected pa. Okay. We're taking another quick break. On the record, we'll be right back. Keep it here on CNN Philippines. Welcome back. We're on the final stretch of the program. We're talking about what they're calling yung doble plaka, tama ba? Or the Motorcycle Crime Prevention Act. Isa dun sa issue din dito, we don't have the LTO, but ano bang sinasabi sa inyo? Kasi concern nyo rin yung possible added cost, ano? Oo. Yes. Ngayon, siguro, pagka dinalawa na yung plate number na yan, magbabayad kami ng additional cost. Ng pangdalawang plaka. Ang dalawang plaka. Let's say, another 800, which marami naman dyan, okay lang yon. Isang concern ko talaga, no? Baka mamaya yung batas na yan, ang po pwede na naman sa IRR niyan, ang sisita lang dyan, is LTO, please tsaka yung deputize nila. The same thing what happened dito sa Republic Act 154 na helmet law, na-implement lang within Metro Manila. Pagdating sa labas, walang nag-i-implement na eh. So it's all about, implementing. Ang dami nating batas no? At yun Yes. talagang pag-i-implement talaga yung laging problema. Lagi kang, pagka nagkakaroon kami ng mga public consultation na ganyan, na sinasabi ko na lang, i-educate then enforce yung batas. Okay, final words sa inyong tatlo. So do you think this new law will help deter or prevent crimes, Colonel Bana? Well, on the part of the Philippine National Police, we believe the new law will be a great help to the crime prevention program of the PNP and as well as the crime control. So if ever crime is committed, then we'd be able to really go after the suspects immediately because of the strong cooperation between the PNP and the LTO, and of course the latest technology that will be employed. And so far as prevention is concerned, well, this will really, we believe this will really help bring down the number of incidents perpetrated by motorcycle riding suspects. Okay, Dante. Well, for the victim's cause, yes, it will prevent. But again, for those who are using motorcycle as their means of transportation, sana magkaroon ng exhaustive consultation, Ruth. Hindi lang po yung, alam mo, I've been attending also mga hearings Sometimes selective yung mga naiimbita. Paano yung yung mga ibang mga grupo katulad ng grupo ni Atoy, sinasabi niya on the record, hindi sila naimbita. May mga concerns sila dapat na-address ang Kongreso bago ito nagawang batas. And isa pa yung international repercussion nito, yung paggagawa ng mga motor sa ibang bansa. Ang tanong dyan, have you consulted the manufacturing companies? Kasi they will have to adjust to the law. Sa mo ilalagay yung plate number, whether plastic yan or sticker. Okay. Moving forward, Atoy, alam na namin yung point nyo. Pero paano kaya kayo, batas na to So how, are you gonna be part of yung oversight committee or yung nagdi-discuss for the IRR? Well, alam mo, yung group na nakita ninyo na nag-rally sa EDSA, nagkaroon kami ngayon ng mga grouping. Yung group na sa akin, na-assign sa akin, hahanap kami ng kakilala namin na senator at saka congressman at the 18th Congress, ipapa-amend namin agad kasi ang daming problema yung batas na pumasok. But you're also saying kanina na pwedeng gumawa si Senator Gordon something to address yung gawin na lang stickers or RFID. Yes, regarding on safety, pwede yan. Walang problema kung Pwede yan sa ang sinabi. IRR. Oo. Pero yung mga ibang provision like yung mga penalties, no, at saka yung marami. Kailangan So, we have to amyendahan. amend talaga. Okay, so bago pa lang papa-amyendahan yun na. And then more consultations. Yes. Okay. Thank you very much to our guests. That's on the record this week. Thank you for watching. I'm Ruth Cabal. Is in critical
critical condition after a motorcycle riding suspect shot her right hand in Barangay Olympia in Makati. Gunmen on a motorcycle shot dead a Negros Oriental board member this afternoon.